Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po. Kalmadong sumagot si Yu Shangrong, iyan ang pinakamahusay. Pinagmamasdan ni Lasho Sharon ang kalmadong kilos ni Yan Rong, hindi siya naglakas loob na maliitin ito. Ako si Lu Sharon, ang pinuno ng Sword Altar ng Cloud Sect, pakiusap, liwanagin mo ako. Gumawa ng simbolikong tangu si Yan Rong at nagpakilala, Yan Rong. Nang marinig ang pangalang ito, pinagpawisan ng malamig ang mga disipulo sa ibaba. Ang ikalawang disipulo ng Evil Sky Pavilion, kilala sa paghamon sa mga nangungunang swordsman sa buong mundo, isang demonyong figure sa Great Flame Cultivation World na kilala sa kanyang kalupitan, hindi ka panipaniwala, kilala bilang The Sword Demon. Ang magalang at banayad na swordsman na ito ay ang kilalang ikalawang disipulo ng Evil Sky Pavilion, si Yu Shangrong. Hindi inaasahan ito. Dapat nating ipaalam agad sa pangunahing templo at ipaalam sa mga elder upang hulihin ang Sword Demon. Pagkatapos na magsalita ang isang disipulo, nagpakawala si Lu Sharon ng malakas na enerhiya patungo sa kanya, dahilan upang sumigaw sa sakit ang disipulo at mawala ng ilang ngipin. Sinabi kong magkakaroon tayo ng patas na laban, deklarasyon ni Lu Sharon. Sa isang iwagayway ng kanyang kamay, humaginit ang isang mahabang espada sa hangin at lumipad sa kanyang kamay. Ang espadang ito ay isang pinakamataas na sandata ng Earth Tier. Sa paghawak ng mahabang espada, ang aura ni Lu Sharon ay biglang tumindi ng husto. Nanatiling tahimik si Yu Shangrong, kalmado ang kanyang ekspresyon habang nakatingin. Nakaramdam ng bahagyang paghamak sa tila kawalang interes na ito, malamig na bamantong hininga si Lasho Sharon. Ang espada sa kanyang kamay ay biglang nahati sa 10 espada, bawat isa ay nanginginig at nababalot ng malakas na enerhiya. Sa momentum ng hangin at kulog, hamampas ang mga ito patungo sa mukha ni Yan Rong. Sa isang kisap mata, naroon na ang mga ito, ngunit hindi pa rin gumalaw si Yan Rong, lumulutang sa himpapawid na may ngiti, nakakrus ang mga braso. Isang makapangyarihang mahalagang enerhiya ang bumuo ng isang harang sa paligid niya. Hinaharangan ang lahat ng 10 espada. Nababaliwala ka, ang 10 ay magiging 20. Galit na sigaw ni Lu Sharon, sabik na pinakilos ang kanyang panloob na mahalagang enerhiya, 20 enerhiya ng espada na may momentum na parang pagguho ng lupa ang marahas na hamampas patungo kay Yan Rong. Malakas na nagbanggaan ang malalakas na enerhiya, ngunit nanatiling hindi natitinag si Yan Rong, kasing tatag ng isang bundok. Ang mga enerhiya ng espada sa paligid ni Lu Sharon ay naging mas marami, parang isang malaking alon, siksik at nakapanghihina. Sa huli, ang isang duelo ng kahusayan sa espada ay nauuwi sa kontrol ng mga enerhiya ng espada, ang kakayahang baguhin ang mahalagang enerhiya sa enerhiya ng espada. Ang dami ng mahalagang enerhiya ay patunay din sa lalim ng paglilinang ng isang tao. Sa wakas, si Yan Rong, kasama ang kanyang proteksyon na harang, ay naitulak pa atras ng ilang hakbang ng agresibong pag-atake na ito. Gayunpaman, sa kabila nito, nanatili pa rin siyang nakakrus ang mga braso at hindi kumilos. Naguluhan ang mga disipulo sa ibaba. Talagang nagpapanggap siya. Ito ay isang malaking kahihiyan para sa ating guro. Para sa isang makapangyarihang figure na kilala bilang The Sword Saint. Tingnan ninyo, ilalabas na ng guro ang kanyang malaking atake. Pinagsama ni Lasho Sharon ang kanyang mga kamay, naaalala ang 20 espada na muling nagsama sa isa. Mabilis na nagtipon ang mahalagang enerhiya mula sa lahat ng direksyon, bumubuo ng isang napakalaking espada. Ang malakas na enerhiya, na may momentum na parang paghahati sa langit at lupa, ay hamampas patungo kay Yu Shangrong sa isang iglap. Sa isang malakas na sigaw, 100 Tribulation Insight Avatar, lumitaw. Isang napakalaking avatar na sumasakop sa kalangitan ang namaterialisa. Sa ilalim nito, isang solong golden lotus na may 7 talulot ang dahan-daang umikot, na lalong nagpapalakas sa enerhiya ng espada na may walang hanggang kapangyarihan. Hamingel sa pagkamangha ang mga disipulo sa ibaba. Ito ang sikat na teknik ng espada ng Sword Saint, Sword Heart Hell. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ito ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Sa ilalim ng pagpapalakas ng 7 Leaf Avatar,
Ang atake na ito ay may kapangyarihang hatiin ang langit at lupa. Tiwala ang Sword Saint sa kanyang teknik, buong lakas na naghanda, nakangiting sinabi, umaasa akong masisiyahan mo ako. Gayunpaman, habang ang napakalaking enerhiya ng espada ay humahagibis pababa sa isang iglap, si Yu Shangrong ay simpleng umiwas sa isang mabilis na galaw, walang kahirap-hirap na iniiwasan ang engranding atake. Natigilan sila Shou Sharon, at ang mga disipulo sa ibaba ay nagpakita ng mga ekspresyon ng kawalan ng paniniwala. Sword Heart Hell, ang kanyang pinakamalakas na atake ay sumablay. Imposible. Habang nawawala ang usok, isang malaking bangin ang nakita sa lupa, at muling lumitaw si Yu Shangrong sa arena, na nananatili ang kanyang kalmado at mahinahong ekspresyon. Seryosong tiningnan siya ni Lu Sharon, balak mo bang? Hindi gumalaw. Bahagyang ngumiti si Yu Shangrong, kung ginawa ko iyon, wala kang laban. Nang marinig ito, nagalit si Shou Sharon, kayabang-yabang na mga salita. Hindi mo ako naiintindihan. Kung talagang kilala mo ako, mapagtatanto mong nagpapakumbaba lamang ako kanina. Nang marinig ang mga salitang ito, lubos na nasugatan ang pagmamalaki ni Shou Sharon. Hindi ito matatanggap. Nang walang karagdagang pag-aaksaya ng panahon, sumugod siya patungo kay Yu Shangrong, ang kanyang mahabang espada ay pinalakas ng kapangyarihan ng avatar, gumagalaw ng kasing bilis ng kidlat. Ang kanyang maraming after-image ay pumuno sa kalangitan, lahat ay nagtitipon kay Yu Shangrong sa isang walang humpay na pag-atake. Ang patuloy na paghampas ay umalingaw sa pagitan ng langit at lupa, at ang proteksyon na kalasag ni Yanrong ay nagsimulang magpakita ng mga bitik sa ilalim ng matinding pag-atake na ito. Tumanggaw siya, tila nasiyahan sa kapangyarihan ng atake na ito. Masayang naghiyawan ang mga disipulo, tumanggaw siya. Sa wakas, tumanggaw siya. Nang malapit nang mabasag ang harang, ikanaway ni Yu Shangrong ang kanyang braso, bumalik, ako'y papasok sa tatlong kaluluwa. Sa kanyang tawag, mabilis na nanginig ang longevity sword, humiwalay sa kanyang lalagyan, at lumipad sa kanyang kamay. Sa sandaling hawakan ni Yanrong ang espada, tila nagbago siya sa isang mabagsik na demonyong Diyos, nang inig ang hangin sa paligid niya na parang balat ng tambol. Sa isang mabilis na galaw, binunot niya ang espada at hamampas pababa. Ang figure ni Yanrong ay nahati sa tatlo, pagkatapos ay muling nagsama sa isa, na muling lumitaw sa likod ni Shou Sharon. Sa sumunod na segundo, nabasag ang espada ni Shou Sharon, nabasag ang kanyang maskara, at naiwan siyang tulala. Simula nang umalis sa Evil Sky Pavilion, hinamon at tinalo ni Yanrong ang mga nangungunang swordsman mula sa lahat ng antas ng buhay nang walang kahit isang pagkatalo. Maging isa man sa tatlong dakilang sword maniacs na si Chania, o ang matuwid na 6 na leaf, o kahit 7 leaf masters, lahat ay bumagsak sa kanyang espada. Walang nakakaalam sa tunay na lalim ng kanyang paglilinang. Sinasabi ng mga chismis na katumbas niya ang panganay na disipulo ng Evil Sky Pavilion na si Yu Shangrong. Pareho silang pumasok sa Evil Sky Pavilion sa kanilang murang edad, naging mga ipinagmamalaking disipulo ni Tiandao, at tumanggap ng kanyang tunay na mga turo. Sumikat si Yanrong pagkatapos ng isang labanan sa Shangyuan City, ang imperial na kabisera ng Great Flame. Ang kanyang natatanging teknik sa espada na, bumalik, ako'y papasok sa tatlong kaluluwa, ang nagpatanyag sa kanya. Tila tumigil ang eksena sa oras. Kapag gumalaw ang isang tunay na master, agad na nalalaman ang resulta. Ito ay sa isang labanan ng mga magkakapantay. Ang iginagalang na Sword Saint Lu Sharon ay hindi nakatiis kahit isang galaw mula sa The Sword Demon. Kay laking kabalintunaan na sabihin sa Great Flame World, ang mga kinikilalang santo ay mga master sa kanilang sariling karapatan. Ang titulong Sword Saint ang pinakamahusay na patuto sa kahusayan ni Shou Sharon sa espada. Kahit si Shou Changqing, isa sa tatlong dakilang swordsman at kanyang kapwa-disipulo, ay maaaring hindi matanggap ang ganoong papuri. Gayunpaman, tinalo ng Sword Demon ang Sword Saint sa isang atake lamang. Isang kapaspalad na bystander ang tinamaan ng isang basag na espada. Matagal na nanahimik si Lu Sharon bago dahan-daw ang nagsalita, bakit hindi mo ako pinatay? Alam ng lahat ang prinsipyo ng Sword Demon, kapag nagpasya siyang pumatay ng isang tao,
ang taong iyon ay dapat mamatay saan man sila tumakbo, kahit hanggang sa dulo ng mundo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi itinuloy ni Yu Shangrong ang kanyang atake. Bahagyang ngumiti si Yu Shangrong at isinukbit ang longevity sword. Sa ilalim ng aking atake ng espada, dapat sana'y isa ka ng kaluluwang nawala sa aking talam, ngunit maaari akong gumawa ng isang exception at patawarin ka ng isang beses. Mayroon kang dalawang pagpipilian, una, ipagpalit ang iyong buhay sa Black Magnolia. Pangalawa, may karapatan kang tanggihan ang unang opsyon, at pupunta ako upang patayin ka sa loob ng 3 araw. Iginagalang ko ang pagpili ng bawat kalaban. Nagtatakang nagtanong si Lasho Sharon, ang Black Magnolia ay isang mahalagang bagay na may kakayahang ibalik kahit ang mga nawasak na ang Energy Center at Energy Sea. Kailangan ba ito ng makapangyarihang Sword Demon? Bahagyang ngumiti si Yanrong, hindi mo ako naiintindihan. Mayroon akong nakababatang kapatid na babae na nagngangalang si Iu Honor, inosente at walang muwang, at tulad ko, tinatrato niya ang mga tao ng may kababang loob. Ang Black Magnolia ay para sa kanya. Nang marinig ang pagbanggit sa isang nakababatang kapatid na babae at kay si Iu Honor, halatang nagulat ang karamihan sa ibaba. Umalis ka na sa Evil Sky Pavilion, kaya hindi ka na disipulo nito. Bakit mo pa rin siya tutulungan? May malalim na tingin sa kanyang mga mata, sumagot si Yu Shangrong, tutulungan ko man siya o hindi, ano ang pakialam mo? Medyo nailang si Lasho Sharon, tama, wala nga akong pakialam kung paano ka magpasya. Bukod dito, natalo na ako sa iyo. Bagamat hindi kita personal na kilala, ipinakita ng labanang ito na hindi ka lubos na malupit. Bakit mo pipiliing maging isang demonyong kinatatakutan at pinupuntirya ng lahat? Gusto mo ba akong liwanagin? Ang huling nagsalita sa akin ng ganyan ay si Kung Ming. Huwag kang sumunod sa mga yapak ni Kung Ming. Sa pagbanggit kay Kung Ming, pinagpawisan ng malamig si Lasho Sharon. Si Kung Ming ng Great Void Temple. Kumakalat ang balita na pinatay si Kung Ming ni Xiaoyu, ang ikalimang disipulo ng Evil Sky Pavilion, kaya ang tunay na utak ay ang Sword Demon na si Yanrong. Dahan-daang tumalikod si Yanrong at nawala sa isang kisap mata, nakatakbo ng 100 metro sa isang hakbang. Palagi kong sinusunod ang aking mga prinsipyo at hindi kailanman gumagawa ng mga exception. Dahil gumawa ako ng isang exception, pahalagahan mo itong mabuti. Column. Pagkatapos nito, tuluyan na siyang nawala, at nawala ang mapang ipong atmosfera sa paligid nila. Dali-daling lumapit ang dalawang disipulo na dala ang kapos palad na tinamaan ng basag na espada at tinawag ang kanilang guro. Pagkatapos ng ilang sandaling pagmumuni-muni, nagbigay ng utos si Lasho Sharon, ipaalam sa mga elder, nagbago ang isip ko. Si Ding Fengzhuo ay isang pangunahing disipulo ng Cloud Sect. Ang Black Magnolia ay isa lamang material na pag-aari. Ang buhay ng tao ang pinakamahalaga. Sumasang-ayon ako sa palitan. Kinilala ng dalawang disipulo ang utos at dali-daling nagtungo sa pangunahing templo, iniwan ang stretcher. Samantala, ilang daang metro ang layo mula sa Sword Altar, sa isang malamig na pavilion, marahang iwinagayway ni si Wuya ang kanyang feather fan. Akala mo bang babaliin ng ikalawang nakatatandang kapatid ang sarili niyang mga patakaran para sa ating nakababatang kapatid? Medyo nakakagulat. Nang marinig ito, nakangiting sumagot si Yu Shangrong, ang ating nakababatang kapatid ay may pambihirang talento. Nakakahinayang kung hindi niya mabubuksan ang Energy Sea. Ang mga patakaran ay ginawa ng tao, ngunit maaari rin nilang mapagtagumpayan ang tadhana. Tingnan mo, tama ka, umaasang sagot ni si Wuya. Ang ating nakababatang kapatid ay kasing inosente at talentado gaya ng paniniwala ng parehong nakatatandang kapatid, karapat-dapat sa inyong mga pagsisikap. Pagbalik sa Evil Sky Pavilion, pinag-iisipan pa rin ni Lasho kung paano makukuha ang Black Magnolia. Ang Cloud Sect ay may 8 altar. Bawat isa ay puno ng kahangahangang mga cultivator. Sa kasalukuyan, sa Evil Sky Pavilion, si Huawu daw lamang ang may pinakamalakas na paglilinang. Nagpapagaling pa si Fan Zong mula sa kanyang mga sugat, binubuo pa ni Yaning ang kanyang Energy Center at Energy Sea at hindi pa siya opisyal na disipulo. At kalahati pa lamang ng kanyang paglilinang ang nabawi ni Xiaoyu at hindi pa siya nakakapasok sa Nine Heavens Divinity Tribulation Realm.
Kaya, hindi posible ang isang marahas na paglapit sa Cloud Sect.